The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. On the first day of the week, Mary of Magdala came to the tomb early in the morning, while it was still dark, and saw the stone removed from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and to the other disciples whom Jesus loved and told them, "They have taken the Lord from the tomb, and we don't know where they put him." So Peter and the other disciple went out and came to the tomb. They both ran, but the other disciple ran faster than Peter and arrived at the tomb first. He bent down and saw the burial clothes there, but did not go in. When Simon Peter arrived after him, he went into the tomb and saw the burial cloths there, and the cloth that had covered his head, not with the burial cloths, but rolled up in a separate place. Then the other disciples also went in, the one who had arrived at the tomb first, and he saw and believed. For they did not yet understand the scripture that he had to rise from the dead. The Gospel of the Lord. Thanks be to Please be seated. Happy Easter po sa inyong lahat. Ang panahon ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus ay siyang pinakamataas na kapistahan na ating ipinagdiriwang sa ating pananampalataya bilang mga Katoliko. Si Jesus nga ay tunay na nabuhay muli. Sapagkat kung hindi siya nabuhay muli, ang ating pananampalataya ay hindi lalakas, hindi uusad, at higit sa lahat, manatili tayong nasa libingan, nasa kadiliman. Ngunit ang lahat ay nabago dahil sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Ang ating buhay, ang ating mga inaasam-asam sa buhay, ang ating pag-asa, ang ating kinabukasan bilang mga anak ng Diyos. Kahit na mayroong mga pag-agam-agam sa ating nabasang Ebanghelyo, mayroong pagdududa na saan nga ba si Jesus, nanaig pa rin ang pananampalataya ng tao. Nanaig pa rin ang pananampalataya na hindi nagtatapos ang lahat sa kamatayan. Sapagkat kahit nasa pakahirap ng buhay, nandyan pa rin ang Diyos gumagawa ng paraan para sa ating lahat. Kaya nga't hindi maaaring magtatapos ang ating pagdiriwang, ang ating paghahanda sa libingan, sapagkat nandiyan ang Panginoong Hesus na buhay muli. Kahit gaano man kalaki ang problema, kahit gaano man kadami ang ating mga suliraning hinaharap sa buhay, mayroon palaging pag-asa. Mayroon palaging pag-asa. Kaya nga palagi natin sinasabi, hangga't tayo nabubuhay, mayroong pag-asa.
Hanggat tayo naniniwala, mayroong pag-asa. Tinupad ng ating Panginoong Hesus ang kanyang pangako na siya'y mabubuhay muli. Tulad ng mga alagad, tulad ng mga apostolis, mayroon din tayong pagdududa. Lalong-lalo na pag tayo nahaharap sa malaking pagsubok. Kapag ang isang bagay na ating inaasam-asam ay hindi mangyayari ayon sa ating kagustuhan, tayo'y nagtatampo, tayo'y nagagalit, tayo'y hindi na magsisimba. Ngunit alalahanin po natin palagi, tapat ang Diyos sa kaniyang pangako. Kahit kung minsan hindi natin mauunawaan, kahit hindi natin maintindihan, bakit nangyayari ito sa ating buhay? Kadalasan, ang sagot na ating naririnig, magtiwala tayo sa Diyos. Sapagkat mas alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti, kung ano ang pinakamaganda para sa ating lahat. At ito ang ating pinangahawakan, na si Jesus na namatay at nabuhay muli ay tutuparin niya ang kanyang pangako. Siya'y mabubuhay muli upang sa kanyang pagkabuhay, tayo din ay maging matagumpay. Sa lahat ng bagay na ito na ating nasaksihan, mula pa nung Ash Wednesday, Palm Sunday, Paschal Triduum, hanggang sa araw na ito, na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ano ba ang leksyon na ating natutunan? Ano ba ang magandang bagay na idulot nito sa ating buhay? Mayroon bang nagbago o mas lalo pang lumala? Mayroon bang magandang balita na dumating sa atin o panay lamang masasamang balita ang ating naririnig? Alalahanin po natin na sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus at sa mga sinasabi niya sa Ebanghelyo, inatasan niya ang kanyang mga alagad, humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita. Hindi naman nagtapos ang lahat sa libingan o di kaya'y nung matuklasan ng mga alagad na si Jesus ay nabuhay muli. Inatasan niya ang kaniyang mga alagad, humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita. Ito po ang pinakahamon para sa ating lahat. Tayo iuwi sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Galing pa tayo sa mga malalayong lugar. Ngunit ano ba ang ating bit-bit? Ano ba ang ating dala-dala mamaya? Paglabas natin dito sa loob ng dambana ng Birhen, sa loob ng simbahan, ano ba ang magandang bagay na ating pwedeng ibahagi sa ating kapwa? Yan ay walang iba kundi ang pag-asa. Pag-asa, pagtitiwala na nandyan ang Diyos palagi sa atin. Tayo mismo ang magbabalita. Tayo mismo ang maging instrumento ng Panginoong Diyos upang ang kanyang pagkabuhay muli ay maipailaganap sa sangkatauhan.
Paano po natin gagawin yon? Hindi lang po sa pagdala ng mga bulaklak mamaya pag uwi, kundi sa pagdala ng kabutihan. Sa bawat tao na ating matutulungan, sa bawat kaaway na ating babatiin, sa bawat tao na ating makakasama, sa bawat paghihirap na ating mararanasan, tayo'y hinahamon na sana'y dala-dala natin ang mabuting balita ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Sana'y dala-dala natin ang mga mabubuting bagay na ating narinig at ating natutunan sa nakalipas na mga araw. Sapagkat dito natin mapapatunayan kung tayo nga ay talagang mga saksi sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat sayang naman ang ating mga ginawang sakripisyo kung ito'y kikimkimin lamang natin sa ating sarili. Sayang naman ang ating pagising ng maagang maaga kung walang magandang nangyari sa ating buhay. Sinasabi nga sa ating responsorial psalm, "This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad." Sapagkat hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoong Hesus. Hindi tayo ibinando na ng ating Panginoong Hesus. Lahat tayo ay saksi kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Lahat tayo ay nakatanggap ng mabuting bagay mula sa Kanya. At ang Kanyang pagkabuhay muli ay isang malaking hamon para sa ating lahat. Huwag nating sasabihin, babalik tayo muli. Sa susunod na taon naman, tapos na ang palabas. Hindi po. Sa mga nangumpisal noong nakaraang mga araw, yan po ay regalo ng Diyos sa inyo. Na kayo'y pinaalalahanan na magbalik loob sa Kanya. Na kayo'y tinawag na magbalik loob sa Kanya sapagkat mahal tayo ng Diyos. Sa mga pamilya na nandirito ngayon, yan ay mabuting balita na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Sa mga mag-anak naman na nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, alalahanin din natin, yan din ang pinagdaanan ng Diyos, maliban sa kasalanan. Kaya't wala tayong dapat ipangamba, wala tayong dapat ikakatakot. Ika nga, nabuhay muli si Jesus para sa ating lahat. At naway, wag nating sasayangin ang grasyang ito. Naway, mula sa kaibuturan ng ating puso, mula sa loob ng simbahang ito, tayong lahat, tulad ng mga alagad, tulad ng mga apostolis, ng mga Maria, ay maging buhay na saksi upang ang pagmamahal ng Diyos, ang bagong pag-asa, ay ating maibigay, ating maibahagi sa lahat ng sangkatauhan. Happy Easter po muli sa ating lahat.